Susugan yung sinabi ni Rep. Antonio Roman na yung mga teachers should be trained, no, as parang guidance counselor. Pero tingnan natin yung reality nung point na yon, kasi ilan bang estudyante sa isang classroom? Yusek Willie, sino sasagot? Isang class. Yung classroom student, ano nyo? Teacher-student ratio. We have, Mr. Chair, ideal staff planning standards or staffing standards for classrooms. Base sa grade level po, yung grade 3 to grade 10 should be at 45 maximum, 40 to 45. Yung senior high school is at 40, and yung grades 1 and 2 should be 30 to 35, and 25 to 30 yung kindergarten. However, I just like to flag na because of the shortage of classrooms and so on, meron po tayo mga realidad na merong 60 or 70 or more than the standards, and that's a reality that we are facing. Yes, Mr. Chair, my point is, it's a very good suggestion. We train our teachers, pero yun lang, mga teachers nga natin overload na sa kanilang trabaho. Tapos ite-train uli natin as guidance counselor. Tapos ang estudyante sa isang classroom ay 50 o 60. So paano siya magiging implementable? So, ang point ko lang, did you consider sa DepEd na dapat kasi hindi, ang nangyayari tayo, parang band-aid tayo pag may sugat, tsaka lang natin inaaksyonan. Bakit hindi nyo ba ito nakita na possible yung mga bullying? Kasi may anti-bullying law na tayo. So, hindi nyo ba nakita para kapag programa na kayo? Well, in fact, itong incidents ng Tacloban is, ito recent. Pero sa amin, sa District 6, nakapasok yung bata, may dala siyang Muslim siya may dala siyang, ewan ko, increase ba yun, tawag doon? Oo. Tapos the whole way, sinaksak niya yung kapwa estudyante niya at patay, at patay. Ano yung naging paano ba to? Ano yung naging penalty? O anong naging action? Ang naging penalty lang, it's inalis yung principal. Pero yung principal, in fact, takot na takot din. No? O ano pa yung naging action ng DepEd? Hindi na pinapasok yung bata. Pero dapat, etong nangyari sa Tacloban, hindi lamang ngayon lang ito Marami ng insidente. Kaya nga tayo nagpaspa ng, ulit ko, kaya we pass an anti-bullying law. Kasi lahat naman to nanggagaling dito. Diba? So, ang punto ko, bakit ngayon natin lang to inaaksyonan? Well, in fact, may batas na, bakit parang bago sa inyo? Another suggestion, tama, lahat ba ng schools may security guard? Yes, Mr. Chair, not all schools have security guard. Yes. So paano mo gagawin yung inspection kung isang security guard lang, sabihin na natin, granting, may security guard, may inspect mo kada bag ng mga bata, paano kung malaki yung school? Diba? So, ang point ko, Mr. Chair, kailangan collective effort. Oo. Hindi lang pwede yung mga teacher, hindi lang pwede yung principal, hindi pwede security guard. Involved talaga yung mga SPTA officers. I plan nga to file a bill about the Magna Carta of SPTA. Kaya nagsusolicit lang yung mga SPTA kung ano. Although tumutulong naman din sila, pero dapat tingnan maigi nila pagdating sa peace and order. Kasama sila sa pag-inspect, pagdating sa eskwelahan, nandun yung mga SPTA officer, tulungan yung guards kung meron o yung mga teachers bago pumasok. Kasi Mr. Chair, I don't think kailangan ng batas pa. Ang kailangan natin maayos na implementation regarding the bill that already passed during the 2024. With a collective effort ng SPTA, ng teacher or ng security guard, basta community, kasi ang daming estudyante, at yung mga estudyante may kanya-kanyang style yan kung paano nila dadalhin yung mga gamit nila papasok sa loob ng eskwelahan. That's